Madayong adlaw matinyan, Setyembre 2, 2023, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat. Ugan niya ang atong mga headlines. Filing sa COC matapos na karong adlaw. SK candidate sa Mati paglaom ba sa kabaguhan? Mga midagan pagkabarangay kapitan ug kagawad atong sayron. Kapulisan alerto sa umaabot na eleksyon. Mati Fishport mamahimo ng gamiton. Ug sa feature, DFC nakaani og 71 ka bariles sa unang pagpalawod. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Ano ka ba'y gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Karong adlaw, Setyembre 2, ang pinakaulahing adlaw sa pag-file sa Certificate of Candidacy alang sa mga gusto magpapili sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan election sa bulan sa Oktubre. Ang filing sa COC nagsugod kaniadtong Agosto 28. Ang uban pang panghitabo sa report ni Ethel Marigastanes. Wala makapugong ang kainit sa panahon aron nga mag-file ang mga kandidato nga gustong magpapili isip mga barangay ug sangguniang kabataan officials dinhi sa Dakbayan sa Mati. Agosto 28 gisugdan ang pinakaunang adlaw sa filing of Certificate of Candidacy kon COC dito sa buhatan sa Comelec Mati sa may Sunlight Building sa Mabini Street.
Unang adlaw pa lamang napuno na kini og mga kandidatong mag-file sa ilang mga COCs, kauban ang ilahang mga supporters diin ang uban nag-motorcade pa aron nga mapakita nila ang ilang suporta ug mapromotar usab ang ilang mga kandidato. Samtang taas-taas ang giagian sa mga kandidato aron nga mahuman sila og file sa ilang COCs. Ang COMELEC gischedule una ang mga barangay aron nga dili na kinahanglan pang mulinya ang mga kandidato gawas sa buhatan. Sa adlaw sa ilang schedule, miagi usa ang mga kandidato sa Step 1 na mao ang attendance. Dayon sa Step 2 ang verification sa ilang COC ug mga rekisitos. Tungod niini dunay mga kandidato nga nadugay og human sa pag-file sa ilang COC, gumikan duna usab sila mga rekisitos na kulang o di kaha dili kompleto ang ilang COC forms. Human nga maberipika, i-receive na dayon kini sa COMELEC ug i-release ang kopya ngadto sa mga kandidato. Nagmalinawon ang filing of COC tungod usab sa presensya sa City Traffic Management Office ug kapulisan. Pahinumdum sa mga aspiring candidates na ang election period nagsugod na niadto pang Agosto 28 ug mulungtad hangtod Nobyembre 14. Ginapatuman usab ang gun ban sulod sa maong panahon. Ginadili usab ang pagpangampanya sugod Agosto 28 hangtod Oktubre 18. Ang campaign period magsugod karong Oktubre 19 hangtod 28. Samtang liquor ban sa Oktubre 29 hangtod 30. Og Oktubre 30 ang election day diin magsugod ang pagboto sa alas 7 sa buntag hangtod alas 3 lamang sa hapon. 16 ka posisyon matag barangay ang mamahimong daganan sa mga magpapili karong eleksyon. Usa niini barangay kapitan ug 7 ang barangay kagawad. Usa-usab ka SK chairman ug 7 ka SK kagawad. Sa pinakaulahing datos kaniadtong Agosto 31 sa alas 10 sa buntag, anaa na sa suma total 402 ang nag-file sa ilang COC isip mga barangay officials ug 291 na ang sangguniang kabataan. Ang Dakbayan sa Mati dunay 26 ka barangay. Duna kini suma total 99,277 ka botante, diin 34,819 niini ang mga youth ug SK voters. Kini si Ethel Marie Gastanes para sa Ang Mati karon. Gatusan ka mga batanong Matinians ang nanimpad alang sa umaabot nga sangguniang kabataan eleksyon. Si SK Federation President Al Matthew Batingana mudagan pag-usab alang sa iyang pinakaulahing termino sa Barangay Sentral. Una nang gibaniog na atbangan siya sa Team GRG ni kanhing Vice Mayor Glenda Rabat-Gaita. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Sa pagsubang sa adlaw ni atong Agosto 28, 2023, ang buhatan sa City of Mati Commission on Elections kon COMELEC usa ka pugad sa kalihukan puno sa kusog og determinasyon sa mga batanon. Kini nagtimaan sa opisyal nga pagsugod sa mahinamong gipaabot nga panahon sa eleksyon sa sangguniang kabataan. Samtang ang mga batanong leader to be nagtapok sa pag-file sa ilang certificates of candidacy. Taliwala sa huni sa panaginistoryahanay og mabatyagan nga kahinam ang mga kandidato misumiter sa ilang COC nga ang matag usa nagdala sa ilang talagsaon nga paglantaw alang sa mas maayong ugma. Gikan sa advokasya sa edukasyon hantod sa mga inisyatibo sa kalikupan. Ang lain-lain nga mga plataporma nagpasiugda sa lain-lain mga pananaw sa mga kandidato ug ang ilang pagsabot sa lahi nga mga hagit nga giatubang sa ilang henerasyon. Personally, I will focus pod sa education nato. Kay baluta na pressing matter kayo karon sa atong country ang ato ang edukasyon. Kay baluta parte sa atong Sustainable Development Goals o SDGs nato ang ato ang pagprioridad diha para ma-attain nato ang quality education. Ikaduha pod diha ang pag-deliver nato sa ato ang health services, ikatulo sa atong social services, ikaupat pod ang isa pod ka pinaka-importante sa tanan atong pag-deliver sa atong livelihood o pangkabuhayan nato. Og nagpaambit sa iyang mensahe si Al Matthew Batingana, usa sa mga magpapili isip SK chairman nga pilion og tan-awon ang maayo na serbisyo og pamatasan para sa mga kabatan-unan sa Barangay Sentral. Atong pilion ang maayong serbisyo ug maayong pamatasan para sa kabatan-unan sa Barangay Sentral. Kini nga sentimento milanog sa kadaghanan nga nagpasiugda sa mas lawom nga kahulugan sa SK elections.
Busa ni atong Agosto 30 nag-file sa ilang COC ang kaatbang ni incumbent Al Matthew Batingana na si Clarissa Cayanong na magpapili isip SK chairman sa parehong barangay. Ilalom sa team GRG ni kaning Vice Mayor Glenda Rabat Gaita, dala mga plataporma nga matagana ang 9 centers of youth participation nga gilang kuban sa mga musunod. Sa pagtiklop sa adlaw ang buhatan sa City of Mati, Comelec, nahimong usa ka modelo sa demokrasya nga naglihok. Ang pag-file sa COCs dili lamang usa ka formal nga pamaagi apan usa ka madasigon nga deklarasyon sa pasalig gikan sa mga batan-on nga matinguhaon sa pagpasiugda alang sa ilang mga kaedad, pagpasiugda sa inklusibo nga mga palisiya ug pag-apil sa konstruktibo sa ilang lokal nga komunidad. Sa pagkumpleto sa pag-file sa mga COC, ang mga kandidato andam na karon sa pagsugod sa usa ka dinamikong panahon sa kampanya. Diin sila'y adunay higayon nga makonektar sa ilang mga kaubang batan-on, magpaambit sa ilang mga panan-awon ug matubag ang mga kabalaka nga labing hinungdanon sa ilang mga konstituente. Samtang nangandam ang syudad sa Mati sa pagsagop ni ining bagong kapitulo sa lokal nga pagdumala, ang tanang mga mata nagpabilin sa mga nagtinguha nga batanong mga lider nga nagdala sa mga pangandoy sa ilang henerasyon ug sa saad sa positibong kausaban. Kini si Jilbis Jean Patalinghog para sa Ang Mati karon. Sentro sa atensyon karong umaabot nga barangay election ang Sentral, Matiaw ug Dahican dinhi sa dakbayan sa Mati gumikan sa mga nag-atbang sa pagkakapitan. Duha karabat ang magpapili isip barangay kapitan, usa sa barangay sentral ug usa sa Dahican. Samtang duha ka mga napiling kagawad ang magtigi karon sa pagkakapitan sa Matiaw human sa kamatayon ni Kapitan Ronnie Valera sa miaging tuig. Si Jasmine Tia sa report. Nagsugod ang filing of COC sa mga magpapili sa BSKE kaniadtong Agosto 28. Din pipila sab ka mga personahe ang nahimong sentro sa atensyon tungod sa ilang pag-file. Sa unang adlaw sa filing, mi-file na si incumbent punong barangay sa Sentral na si Daniel Dani Macaubos isip punong barangay gihapon sa Sentral. Giatbangan siya ni kanhing Vice Mayor Glenda Rabat Gaita na mi-file sa iyang COC kaniadtong Agosto 30. Kahinumduman na sa miaging 2018 barangay elections ang kaatbang ni Macaubos mao ang bana ni GRG na si Tyron Gaita. Samtang mi-file sab sa iyang COC si kanhing konsehal Eric Rabat kaniadtong Agosto 30 nga magpapili isip punong barangay sa Dahican diin kaatbang niya ang incumbent punong barangay na si Nestor S. Casinas na mi-file sa iyang COC kaniadtong Agosto 28. Usa sab sa highlight sa barangay elections mao ang mga magtigi isip punong barangay o kapitan sa barangay Matiaw human sa kamatayon ni Kapitan Ronnie Valera. Mipuli og lingkod isip kapitan si Rolly De Vera pinaagi sa succession gumikan kay siya ang highest sangguni ang barangay member. Mi-file si incumbent punong barangay Rolly De Vera sa iyang COC isip punong barangay sa Matiaw kaniadtong Agosto 29 din iyang kaatbang si incumbent barangay Kagawad Joan Pulyan. Subay sa datos sa Agosto 31, pasado alas 12 sa udtoan naa na sa 402 ang mi-file sa barangay possessions sagol na ang chairman ug kagawad possessions. Karong adlaw ang last day of filing sa COC sa mga magpapili na barangay ug SK elections. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Sa among pagbalik, kapulisan alerto sa umaabot na eleksyon. Mati Fishport mamahimo ng gamiton. Ug sa feature DFC nakaani og 71 ka bariles sa unang pagpalawod. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Bako! Hoy, sente mo lawas! Bako! Oh, taon sa naman pud ka? Kinsa na pud nag-away nimo? Kanang mga bata sa kanto. Sige kong kantsawan na bako daw ko ma. Bako bago di ay ka straight ana imong lawas, mura gani kag nakorentehan sa ka straight ana imong lawas. Utro pud ka ma ba? Pero bitaw nak, ayaw na lang na sila patuli kay di man tinuod ng ilang gipanulti. Palayo lang sa ilaha, okay? Okay ma. Tama di ay nak. Nagsugod nagpamakuna ang City Health sa mga bata edad 12 hangtod 17 kontra COVID-19. Basin ganahan ka magpabakuna. Ikaw na lang baya walay bakuna diri? Sige ma, magpabakuna ko.
para lawas natatanan din sa atong balay. Bako de Jesus, ikaw na sunod bakunahan. Bakunahan na ta ka ha, relax lang. Okay na dong, isog man kayo ka, wag gyud mahadlok. Salamat, ma'am. Ramil Sante, ikaw na sunod. Dali na. Pagpabakuna na ba? Katalawan ba aning bataa? Paisog-isog subang bata pero talawan di magpabakuna? Lingko diha. Hindi lang ko magpabakuna, mabima. Ma. Hoy! Balik din ni Ramil. Diyos ko ning bataan eh. Malipayon lagi ka, nak. Kadto gani bata midagan pagawas ganina, ma? Maugod tong sigig pangaway na ako. Mauba? Talawan man lagi to. Lagi, ma. Pagtuog yun bitaw na akong isog to siya. Maayon na lang na kay bakunado na tanan sa balay para makalikay na ta sa COVID-19. Kung ikaw edad 12 hangtod 17, pagpabakuna na sa pinakaduol nga vaccination site sa inyong barangay. Papa Vaccine! Bakunada! Sigiting ligtas! Nagbabantang kalaban na dating napuksa, muling lumalaganap at lubhang nakakahawa. Kaya dapat sabayan ng paghahandang maging ligtas. Nakakabahalang maraming batang tinamaan ng polio, rubella at tigdas. Siguraduhin mo'y paranggalang na malakas. Yeah! Nakahanda na ang bakuna na mabisang pumuksa. Kaya huwag na mangambat, mabalisa kaysa maparalisa sa polio. Ang mga anak nyo, agapan ng magpapatak habang maaga pa. Let's go! Walang lunas sa tigdas at rubella. Tanging pang-iwas ay magpabakuna, kaya maging handa na. Ikaw, ako, tayo, protektado. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, ikaw, ako, tayo, protektado. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Madayaw na adlaw, Matinians. Anian na usab kita sa atong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Nag-file na sa ilang mga certificates of candidacy ang mga kandidato alang sa barangay ug SK elections karong umaabot na bulan sa Oktubre. Ang filing of COC nagsugod ni adtong Agosto 28 ug mahuman karong adlaw Setyembre 2 sa alas 5 sa hapon. Usa sa mga gusto magpapili si kanhing Vice Mayor Glenda Rabat Gaita nga mudagan isip kapitana sa Barangay Sentral. Busa, alang sa atong pangutana karong semenaha, uyon ba ka sa pagdagan ni kanhing Vice Mayor Glenda Rabat, isip kapitana sa Barangay Sentral? Opo, agree man ko kay knowing kang Ma'am Glenda kay daghan man siya experience sa mga ingani o namanggan mo po siya na buhat na makaingon na qualified man po siya ani na trabaho. So yes, agree gid ko na makuan siya as kapitan sa Barangay Sentral. Angay kay ko nga mudagan si Ma'am Glenda kay to daghan na kay siya experience sa ato ang City of Mati. O yun. Sa ato ang Manglod Bayan. Oo.
Kay deserve na pud niya pud sa City of Mati ka. O sa ngayon ako na pagdagan ni Dindarabat kay daghan na nasabi sa Mati City in daghan sa tabangan ba. Ma'am Glinda, buutan na siya. Mao nang among manok karon sa magsaysay. Na aman mi ko ambiya no. Pero ang among manok Ma'am Glinda gyud. Oo, sang ayon. Dagan na siya mga achievements nga nahimo diri sa Mati. Dagan na siya natabangan. Sangayon ko sa yaha nga modagan og captain diri sa Mati City kay dagan na kay siya na buhat diri sa tibuok Mati. O dagan na pud siya natabangan. Okay, dagan naman siya mga nabuhat, ng maayo. Dapat din sa modagan kapitan niya. Kaya siyempre yang gidagalan ko dako. Mas balik sa baba. Di man na pwede para lang sa kuha, ma'am. Og mao kana ang mga tubag sa Matinyans kabahin sa ilang opinyon alang sa pagdagan ni kanhing Vice Mayor Glenda Rabat Gaita isip kapitana sa Barangay Sentral. O bani na usab kami sunod diri lamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jilvis Jean Patalinghog, Amping. Gisiguro sa kapulisan ning Dakbayan sa Mati ang hingpit nga pagpatuman sa election gun ban ingon man sa ubang balaod alang sa luwas ug hapsay nga barangay ug sangguniang kabataan election 2023 karong Oktubre. Ania ang report. Isip pagpangandam alang sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections karong Oktubre 2023, hingpit nga ginapatuman sa kapulisan sa Mati ang mga lakang sa kaluwasan ingon man safety protocols nga nagtumong sa pagsiguro sa usa ka luwas ug malinawon nga proseso sa eleksyon. Sumala sa COMELEC Resolution No. 10905, striktong ginabawal sa balaod ang pagdala o pagbitbit sa bisan unsang klase sa armas sa bisan unsang mga lugar sugod kaniadtong Agosto 28, 2023 hangtod Nobyembre 29 sa kasamtangang tuig. Gawas sa gun ban, gipasiugda sa kapulisan ang ubang safety protocols aron masiguro ang kaluwasan sa mga botante, kandidato ug election personnel. Natay pahigayon nga checkpoints nga ang naghatag sa schedule mao ang Police Provincial Office of Davao Oriental ang atong dupo. Ang atong schedule sa checkpoint sa Barangay Mayo 6 to 8 AM. Sintro, Sitio Tagawisan 12 to 2 PM. Then there is ato ang sulod sa poblasyon area gabi na 8 to 10 PM. Then aside from that, napatay revitalized police sa barangay. So dako siya og tabang pod nga from time to time makabisita sila. So mao na siya ang atong ginagamit karon. Sa pakigtambayayong sa ubang mga ahensya, ang kapulisan masaligon sa ilang katakos sa pagpatunhay sa kalinaw atol sa umaabot nga eleksyon. Giawhag ang publiko nga magpabiling aktibo ug alerto bahin sa mga protokol sa kaluwasan nga gipatuman ug i-report ang bisan unsang kadudahang kalihukan ngadto sa mga awtoridad o sa mosunod nga hotline. Uban niini nga mga lakang ang umaabot nga eleksyon gilauman nga mahitabo nga hapsay ug walay dagkong mga pagkabalda tingon man ang pagsiguro nga ang demokratikong proseso ang mupatig babaw. Gitugta na ang City of Mati LGU nga temporaryong gamiton ang hapit na mahumang Mati Fishport Complex. Kini sumala ni Mayor Michelle Nakpilrabat, human niya gihangyo ang Philippine Fisheries Development Authority nga maoy nagpondo sa maong proyekto. Si Nash Tiguelo sa report. Bisan pa man wala pa formal nga mo-turnover sa Philippine Fisheries Development Authority ngadto sa City of Mati LGU ang multi-million nga Mati City Fishport Project, gitugtan na sa PFDA na temporaryong magamit ang dunggoanan sa buong fishport aron sa pagdiskarga sa mga isdang ani gikan sa kadagatan. Kini maoy gibutyag ni Mayor Michelle Nakpilrabat atol sa iyang programang Magtanong kay Minar niadtong Agosto 23. Sumala pa sa Mayora,
nga iyang gipananghiran ang PFDA aron katugtan ang Dahican Fisherfolks Cooperative nga magdiskarga sa ilang mga kuhang bariles sa miaging bulan. Kahinumduman na ni ana si Mayor Michelle Nakpilrabat na adunay dakong kitao ng City of Mati, mao kini ang rental of the table, docking fees ug uban pa. Ang fishport natin is about to operate. Kausap ko lang yung Attorney Glenn nung Sunday. Sino si Attorney Glenn? He's the General Manager of the Philippine Fishport Authority. Okay. So sabi niya, Mayor, pwede na niyong gamitin. Na-cure na yan. So pwede na mo dunggo dyan. So lahat, then that will earn income. Okay. And then, ang kulang is water, as usual. Oo nga. Pag isda, of course, water. Curious ako, Mayor, may kitao ni ato ang fishport. Yes, ang city. Oh. Sa ano po ang kita? Renta na sa mga... Sa lahat. Rental of the table, yung fees, docking fees, lahat. Dako-dako, Jovi. So, hindi na tayo magsabi mo na muasa lang tayo sa national. Okay. May sariling ano na ang Mati. Sariling sikap ba? May sarili na tayo. So, sinasabi nga ni Attorney Glenn, alam mo, Mayor, ang laki-laki ng potential talaga ng Mati. Dito talaga ang fishing grounds eh. Dugang pa sa City Agriculture nga nagplano na sila alang sa soft opening sa maong fishport pero dili pa kini fully operational kay naapay mga gi-construct sa masadalan padulong sa fishport. Sumala pa sa City Agri nga ongoing pa ang MOA drafting tally, PFDA and City LGU. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. 71 kaulo sa bariles ang naani sa mga mangingisda gikan Dahican Fisherfolks Cooperative sa ilang unang pagpalawod gamit ang lantangan nga gidunar ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Peter Jan Buencamino sa report. Ang Dahican Fisherfolks Cooperative nga recipient sa livelihood assistance nga lantangan ug pakura sa Department of Labor and Employment ubos sa inisyatibo ni Senator Bato de la Rosa bidunggo sa Mati Fishport dala ang 71 ka mga isdang bariles nga buhay naman ang kuha sa una nilang pagpalawod. Ang barangay Dahican usa lamang sa coastal barangay sulod sa Dakbayan sa Mati, diin kadaghanan sa mga residente niini ang dagat ang ginakuhaan ug makaon, apil na ang panginabuhian. Tungod niini dakong kalipay ang tagamtaman sa Dahican Fisherfolks Cooperative human sa pagdawat sa livelihood assistance nga lantangan gikan sa hiniusang tabang sa lokal na pangamhanan sa syudad sa Mati ug Department of Labor and Employment ubos sa tupad program ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Hulyo 31, 2023 gipahigayon ang simpleng turnover sa lantangan ngadto sa guwang-guwang Dahican ning Dakbayan sa Mati. Sa mismong gabi iniini milayag na ang lantangan aron pagasugdan na ang pagpangisda dito sa Tuna Highway nga gawas lamang sa Puhada Bay. Agosto 17, 2023, una midunggo ang lantangan sa Dahican Fisherfolks Cooperative ngadto sa ginabuhat para nga Mati Fishport ug midiskarga kini og 71 heads of tuna. Gibutyag sab ni Mayor Michelle Nakpilrabat nga diha-diha dayon gipalit sa mga buyers ang 71 ka mga bariles. Hinungdan na mas nalipay ang mga fisherfolks kay aduna na sila giuling kwarta sa ilang mga panimalay. Dako ang pagpasalamat ni City Mayor Michelle Nakpilrabat diha sa iyang programang Magtanong kang MNR ngadto kay Senator Bato de la Rosa nga namahimong instrumento nga mahitabo ang dugay ng gipangayo nga lantangan sa mga taga-barangay Dahican. Nilarga sila, nakabalik na, meron silang 71 heads ng tuna. Wow! Yun ang una nila. Kumita naman. Pagkatapos bawasan yung mga ice, yung mga gastos nila, kumita. So, may plano na naman silang mularga na pod. Kaya naganahan siguro. So, sumulat ako kay Senator Bato. Thank you very much, Senator. Pinakita ko yung result. Ito ang napuntahan ng pera mo. Gani, dungal sa mayora nga gusto na usab mo balik dayon ang mga mananagat sa lawod aron mas daghan pa ang ilang mauli nga mga isda sa Dakbayan. Pipila lamang kini sa mga istorya nga angay kakuhaan og inspirasyon aron mas mamahimong determinado pa sa kinabuhi. Samtang miresponde na ang BFAR Capacitating Municipal Fisherfolk Program na muhatag sila og usa ka 62-footer FRP handline fishing boat para sa fisherfolk beneficiary na grupo dinhi sa Dakbayan sa Mati, nag-schedule na moabot o mahatag karong tuiga. Alang sa Dahican Fisherfolks Cooperative, naghinaot kami nga hatagan ninyo importansya ang ginagmay na tabang nga gihatag kaninyo aron mas mapalambo pa ninyo ang inyong panginabuhian. Daghang salamat sa paghatag og dugang pagkaon sa Dakbayan sa Mati. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati Karon. Anya ang atong dengue updates og orden di Kotibo, apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong simanaha.
Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.